Ito po mga ganito, normal lang po yan ah. Kaya ako pinapakita, yun ho yung nakikita na natin madalas na mga rally diyan sa EDSA Shrine. Rally tungkol po sa kanilang panawagan. Ayan oh, panagutin ang sangkot sa korupsyon, pero ng bayan, ingatan. Ayan oh. Yan po ang ibig sabihin. Di ba? Talagang nagsasalita na po. Nagsasalita na at dahan-dahang gumagalaw na po ang mga mamamayan Pilipino. At yan ay kanilang karapatan sa ilalim ng ating batas. Freedom of expression, freedom of speech, para ho dito sa nangyayari sa ating bayan. Sabi ko nga, ilang araw na ko na sinasabi, mayroon ng crisis sa ating bansa dahil sa talamak na korupsyon. At alam nyo, ang korupsyon hindi lang po sa flood control project, hindi lang sa infrastructure project ng DPWH. Marami po yan. Lahat ng departamento at opisina ng gobyerno, merong perang ginagamit, may mga kontrata, may mga project, pero hindi ko nila lahat ay korupsyon. Pero hindi po nawawala yan. Walang isang departamento o ahensya ng gobyerno na hindi sumabit at hindi ho 100%, 1,000% na walang korupsyon. Meron at meron yan. Yan lang sa Department of Energy, bago ka makakuha ng mga planta dyan at permit. Sa elektrisidad, may lakayan din yan. Sa judicial body, bago kayo magkaroon ng matakamtan ng mga katarungan totoo, marami pa rin ginagastos sa mga naghahanap ng hustisya. Sa Department of Agriculture, sa Department of Environment and Natural Resources, kalikasan ang binabantayan. Department of Education, Bureau of Immigration, Bureau of Customs. Marami po. Kung isa-isahin natin, talaga marami. Hindi lang nadidiscover pa. Mula noon hanggang ngayon. So dito ho sa DPWH, ito yung pinakamatindi kasi binaha tayo. Binaha dahil hindi ginamit ng tama ang pera. Binaha dahil pinagparte-partehan nila ang pera ng taong bayan. Kaya hindi po natin sinisisi at ating nga sinasabing karapatan ng mga taong mag-rally. Buti nga dito sa atin, rally lang. Mukhang may plano ho silang, kung hindi man every other day, mas madalas. Ang rally, kilos protesta, para labanan ang korupsyon. Hindi po pagpapabagsak ng gobyerno, ha? Baka ho nagkakalituhan. Hindi po nila pinababagsak ang gobyernong ito. Ang kanilang tinututulan at dapat lang sumama tayo dyan, itigil ang korupsyon. Kung Pilipino ka, may pagmamahal ka sa pera at sa bayan, sumama tayo sa kampanya laban sa korupsyon. Itigil at panagutin, kasuhan at ikulong ang kahit sino, politiko, sibilyang kontraktor, at mga taga-gobyerno. Kailangan na po yan. Sa totoo lang. Yan po yung ating sinasabi. Okay? Tama po yung ginagawa ng mga kabataan ng iba-ibang sektor na napupunta dyan sa may EDSA Shrine, sa may Quezon City, EDSA. Kanilang ihayag ang kanilang mga damdamin. Dahil nga ho, pera nila yan. Pera nating lahat yan. May karapatan tayo. Pero sana'y mga mapayapa pa rin. Huwag sanang humantong doon sa nangyari sa Nepal, at nangyayari sa Indonesia. Itong rallying ginagawa ay parte lang ng demokrasya, ng kailang karapatan. At sa ilalim ng saligang batas, pinapahintulutan po yan. Legal po ang mga rally, protesta, at maghayag ng mga grievances. Pero ito pong issue ng korupsyon, lahat tayo biktima. Kaya dapat, kung may panahon, sumama tayo dyan para ipanawagang itigil at kasuhan sa lalong madaling panahon. Kasi mapinsala ang pagbaha. Marami nang namatay sa baha, marami nang nasirang ari-arian at mga bahay, marami nang lumbog ng mga sasakyan, marami nang mga sakahang na-wash out. Bumaba ang ani dahil binabaha. Hindi naman dapat. Kahit dito sa Metro Manila walang sakahan, binabaha na rin tayo. Kahit na simpleng ulan, binabaha na. Dahil nga yung pera ay hindi ginamit ng tama. Yung pera ay binulsa. Yung pera ng bayan ay pinagparte-partihan tulad na sinabi ko. So, may karapatan na ang taong bayang magsalita, lumantad, at sabihin ang tama at labanan ng mali.
bigyan ng proteksyon ng nasa gobyerno ang ating pera. Kung hindi nyo kayang bigyan ng proteksyon ng pera ng mamamayan, ay dapat kayo umalis. Hindi dapat manatili ang nasa gobyerno kung hindi kayang bigyan ng proteksyon ang pera ng bayan, especially yung mga taga-COA. Commission on Audit, sila dapat nagbabantay ng pera natin, pero kontraktor pala yung asawa. Yung mga taga-DPWS, saan ka naman nakakitang sekretary ng Public Works, yung anak pala, kontraktor. Ay di ba conflict of interest? Merong conflict of interest sa COA dahil yung commissioner, ang asawa, kontraktor. Dito naman sa Public Works, yung secretary, bunuan ng Public Works, yung anak naman kontraktor. Di ba puro conflict of interest yan? Nagbubulag-bulagan kayo sa paglabag sa batas dahil kumikita kayo. Ganyan silang kasama. Ganyan silang kagarapan. Kaya again, dapat lumaki pa. Dapat huwag kontrolin. Dapat talagang magsalita na ang mga mamamayan. Labanan itong katiwalian. Labanan ng pang-abuso dahil nakataya ang mamamayang Pilipino at kinabukasan. Patuloy tayong lulubog. Hindi lang sa baha. Lulubog tayo sa utang. Actually, lubog na tayo sa utang. At lalo pang titindi. Kasi mas malaki ang gastos natin kaysa income. Simple lang kung sa sarili mo. Kumikita ka ng 100,000 pero ang gastos pala ng pamilya mo ay 150, di may utang ka. Meron kang problema ng 50,000. Eh kung 100,000 rin ang gastos mo, ang kulang ay di 100,000 ang kita mo, 200 lang pa lang, 200,000 pa lang kailangan mo, di meron ka 100,000 utang. Eh. Ganyan ang gobyerno. Taon-taon, malaki ang gastos kaysa kinikita. Di ba doon sa pag-aaral na ang ating gastos ay umaabot ng 16 billion araw-araw. Tapos ang ating income ay 14 billion lang. So meron tayong deficit, meron tayong kakulangan 2 billion araw-araw. So pag pinagsama-sama mo yan sa 365 days times 2 billion, gaano laking pera niyan? Inuutang natin yon kasi nga kailangan yung pera. Ang problema, yung perang inilaan na dapat ay sa development at pag-aayos, ninanakaw ng mga korap sa gobyerno, kasapakat ang politiko at mga kontraktor. Ganyang kasama. Kaya yung rally, ginajustify kong karapatan. Karapatan ng lahat ng Pilipino mag-rally at kundinahin itong korupsyon. Abuso sa pera natin. Palakasin pa yan dapat. Kaya yung rally dyan sa EDSA Shrine at rally ng ating mga kaubayan at pinaplano, hindi po yan labag sa batas. Legal yan. Karapatan nila yan. Obligasyon yan. Ang trabaho lang ng gobyerno, proteksyonan pa sila. Dahil ang issue, isa lang. Labanan ang pang-aabuso sa pera ng mamamayan at ikulong, panagutin ang gumagawa nito. Yan po ay tamang galaw na dapat suportahan pa ng mga matitinong Pilipino. Please like and share ng ating mga video.